Matapos mapuruan si Hisoka na kinawawa talaga siya ni Chrollo mga kaibigan gamit lamang ang mga puppets na sumasabog, ngayon na i-review na natin ang chapter 357 o ang episode 18 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksihan na natin sa kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Hisoka matapos ang napakalakas na pagsabog na ito, at matutunghayan na rin natin ngayon ang isang pangyayari na gugulat sa lahat. This is Mr. Beken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Unfortunate Part 2. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter ay may kita rito na kitang-kita ang usok mula sa tuktok, in which ay marami ng mga paramedics ang dumating, at ayon sa newscaster na nasa mga ilang blocks sila mula sa pinanggalingan ng pagsabog kanina. At marami raw fire truck, mga ambulansya ang nandirito ngayon na para bang nasa gitna sila ngayon ng gyera. Kasunod niyan ay dito naman sa arena, may kita talaga dito na sobrang lakas pala talaga na nangyaring pagsabog mga kaibigan, na nakagawa nga ito ng isang butas sa arena. Ayon pa rito ng reporter na sa mga oras daw ng pagsabog ay may nangyari raw laban sa pagitan ng mga floor master, at nandoon din daw mga kaibigan ang mga audience, at sinasabing ang isa raw sa combatants ay gumagamit daw ng bomba during in those moments mga kaibigan. Kaya kasalukuyan daw nila ngayong isinasagawa ang investigasyon along sa pag-rescue din sa mga taong nadamay. Ika pa nitong reporter na marami raw namatay sa nangyaring laban. Kasama na raw dito si Hisoka ng isa sa combatants. So patay pala talaga itong si Hisoka mga kaibigan matapos ang pagsabog na yon. Tinapos naman ng reporter ang kanyang salita na wikang ipapatuloy lang daw nila ang pagbibigay ng updates once na makakuha na naman daw sila ng further information. Matapos ang eksenang yan ay dito naman ipinakita ang bangkay ni Hisoka na sunog at punong-puno ng sugat. May kita rin dito na nandirito rin pala sina Shalnark, Machi at Kortopi, na ayon pa rito kay Shalnark na nasa 200 daw puppet ang dumumog talaga kay Hisoka noon bago nakarating ang second batch ng puppets na ang bomb puppets na mga kaibigan. Dahilan na nung nag-self-destruct daw ang mga bomb puppets ay tila ba'y parang nasangga ng mga puppets na dumumog kay Hisoka ang impact talaga ng bomba. Kaya paliwanag pa rito ni Shalnark na ang kinamatay raw talaga ni Hisoka ay ang suffocation dahil sa kakulangan ng oxygen, which is dahil na rin sa pagsabog at sa dami ng mga nadurog na laman, in which ay di naman nagsalita rito si Kortopi at Machi matapos ang paliwanag na yon ni Shalnark. Maya-maya pa nang aalis na sina Shalnark at Kortopi ay dito naman na natiling nakatayo si Machi. Kaya tinanong siya rito ni na Kortopi kung hindi ba raw ito sasama sa kanila. Na ayon pa kay Shalnark na nakumpirma na raw nila ang pagkamatay nitong si Hisoka, kaya ay aalis na raw sila. Sagot naman ni Machi na binayaran daw kasi siya ni Hisoka in advance, kaya tatahiin na lang daw muna niya ang mga sugat nito bago siya aalis. Kaya pabulong naman tanong ni Kortopi dito kay Shalnark na sabing, di ba hindi naman daw tumatanggap si Machi ng pera, lalo na kapag nagigipaglaban pa lang daw noon si Hisoka kay Chrollo. Nasagot naman ni Shalnark na well, mabait lang daw talagang tao si Machi, na may busilak daw talagang puso. Kung kaya't dito na sila nagpaalam kay Machi. Matapos yan ay chinek naman ni Machi ang bangkay ni Hisoka at pinapikit na nito ang nakadilat nitong mata. Napansin din dito ni Machi na may marami rang damage sa may leeg nitong si Hisoka, na sabi pa niya na aayusin daw niya ang mukha nitong si Hisoka. Sabay na pasalamat din siya dito kay Hisoka dahil sa pagtulong daw nito noon sa pagkuha sa Nen Exorcist sa Grid Island na si Abengane, na siyang tumulong mga kaibigan kay Chrollo na malift o matanggal ang judgment chain na inilagay ni Kurapika sa puso ni Chrollo, na naging dahilan sa kung bakit nagagamit na ngayon ni Chrollo ang kanyang Nen. Kaya lang ay in-off screen mga kaibigan o hindi na ipinakita ang eksena ng pagtanggal ng Nen Exorcist na ito sa judgment chain na nasa puso ni Chrollo. Matapos niyan ay dito na kumuha ng buhok si Machi para simulan na ang pagtahi sa mga sugat ni Hisoka. Maya-maya pa habang nakafocus dyan si Machi ay bigla naman siyang may napansin na para bang may papalabas na ngayon sa leeg ni Hisoka, in which ay may kita dyan ang isang maliit na aura na lumalabas na, bagay na ikinagulat naman ni Machi. At mas nagulat pa siya rito na ang buong katawan na talaga ni Hisoka ang binalot ng aura. Nasa isipan naman ngayon ni Machi na sabi niyang isang aura? Imposible, patay na si Hisoka. Papanong nang masabi yan ni Machi ay dito niya na-realize na may ganito talagang pangyayari o napakabihirang phenomena na ang isang Nen ay mas lumalakas matapos ang pagkamatay. At yan nga ang nangyayari ngayon mga kaibigan, na isang post-mortem Nen. Kaya na may nang na-realize na ito ni Machi kung ano talaga ang nangyayari ngayon ay dito na makikita mga kaibigan ang aura ni Hisoka na nakafocus sa mga kamay nito, at nagsimula na rin tumibok ang kanyang puso sapagkat ipinabaon pala ni Hisoka ang kanyang kamay sa loob talaga ng kanyang dibdib para mahawakan niya ang kanyang puso, na ngayon pinapatibok na niya dahilan na bumalik na rin ang kanyang hininga. Na matapos ng eksena niya ay dito naman ipinakita ang flashback sa kung ano talaga ang nangyari noon mga kaibigan
moments bago nung tuluyan na siyang namatay sa pagsabog ng mga puppets. In which ay ang dahilan pala sa kung bakit ginawa ni Hisoka ang post na ito ay naisipan niya pala sa moment na ito na kung mamamatay lang naman daw siya, then susubukan na lang daw niya ito. In which ay eto na nga mga kaibigan, inutusan niya pala ang kanyang Banjigam na sabing, Banjigam, mabuhay ka pagkatapos ng aking kamatayan. Patibukin mo ang aking puso, ang aking baga at haplusin mo ang buong katawan ko at buhayin mo ko. Yun ang mga salitang binitawan ni Hisoka sa kanyang Banjigam Nen habang unti-unti siya noong sinaswarm tong napakaraming puppets mga kaibigan na sa kalaunan ay nakabuo ito ng napakalaging pagsabog na tuluyan namang pumatay kay Hisoka. Pero ngayon ay nagising na si Hisoka mga kaibigan at napaupo na nga siya. May kita naman dito si Machi na hindi makapaniwala sa kanya nakikita ngayon. Na ngayon mabilis nang tumayo si Hisoka sabay binati si Machi at tinanong ito kung patay na ba raw talaga siya kanina. Nasagot naman ni Machi na patay na talaga. Maya-maya pa dito naman napangiti si Hisoka na sabing, grabe raw talaga. Ibang-iba raw pala talaga at mahirap raw palang kalabanin ang isang fighter na nasa caliber ni Chrollo. Lalo na raw na ang pagkipaglaban niya noon ay nasa ideal conditions talaga ni Chrollo, na nakipaglaban talaga si Chrollo na alam na nito na mananalo siya. Kaya napaka-harsh lang daw talaga ng katotohanan, sabi nitong si Hisoka. Inuchi sagot naman ni Machi na kung may natutunan na raw leksyon itong si Hisoka ay sa susunod ay mas mainam na piliin na raw nito ng maayos ang susunod niyang makakalaban o ang susunod niyang laban. Hindi naman dito sumagot si Hisoka mga kaibigan matapos masabihan ni Machi. Kaya pinaupo naman siya dito ni Machi kasi tatahiin niya raw ang mga sugat nito. Tugon naman ni Hisoka na wag na. Ayos na raw siya ngayon mga kaibigan. Bagay na ipinagtataka naman ni Machi. Maya-maya pa'y naglagay naman ng gum aura itong si Hisoka sa kanyang mga daliri na sabing gamit daw ang kanyang gum ay ihihinto niya raw ang pagdurugo. Kaya may dito na niya inaplayan ng Banjigam ang kanyang mukha na sabing papalitan daw niya ang mga parte na nawala dahil sa pagsabog at gamitan daw ito ng texture surprise. Na matapos niyan ay yan na nga mga kaibigan, makikita na tila ba'y gumaling na ang mga sugat sa mukha ni Hisoka na parang wala lang nangyari mga kaibigan. Kasi ni-recreate niya ang kanyang mga nawalang flesh mga kaibigan. Ang texture surprise ay isa sa mga kakayahan ni Hisoka na kaya niyang i-replicate ang isang uri ng texture sa pamamagitan ng pag-apply ng kanyang aura sa mga smooth or flat surfaces. Yan ang kanyang ginawa noon mga kaibigan sa kanyang kalaban na si Castro para itago niya ang kanyang naputol na braso noon. Pero sa case ngayon dito ay matapos ang post-mortem Nen na nangyari dito kay Hisoka ay it looks like nagagawa niya rin niyang mapalitan talaga ang kahit naputol na nitong kamay na hindi niya nagawa noon sa kanyang braso. Kasi may kita na na-replicate pa nga niya ang kanyang mga daliri dito sa kanyang isang kamay na nawasak sa pagsabog noon. In which nakapag-apply na siya dito mga kaibigan ng isang rubber prosthesis na sabing tatakpan niya raw ito ng texture surprise flimsy lies. At ganyan din ang kanyang ginawa mga kaibigan sa nawala niyang kanang paa na ginawa niya ito ng prosthetic mga kaibigan. At sinabi niya rito mga kaibigan matapos ang kanyang pag-perform ng texture surprise na completely healed na raw siya ngayon. So grabe ang tindi. Pero it is important to note na hindi original limbs ang kanyang ipinalit mga kaibigan o isang original flesh. Kundi gamit lamang ang kanyang aura at ang ability na texture surprise ay parang pinatch up niya lang ang kanyang mga sugat at ginawan niya ng prosthetic ang mga nawala nitong parte ng katawan. So still, ang mga parts na kanyang idinagdag ay may properties pa rin mga kaibigan na masabi nating may properties ito ng both gum and rubber. Also, sa outside din mga kaibigan ay makikita natin na nakukonceal talaga ng texture surprise sa kung ano ang totoong appearance na tinakpan nito. Matapos niyan ay dito na nagsalita si Machi na kung ganun raw ay aalis na lang daw siya kasi parang di na raw siya kailangan ngayon ni Hisoka. Nasagot naman ni Hisoka na sabing, Machi, baliktad ang pagkakaintindi mo. Kasi nakapag-desisyon na raw siya na di na raw niya pipiliin ang kanyang mga susunod na laban. Nasagot naman ni Machi habang nagpapaalam na wikang, okay, gawin mo na kung anong gusto mo. Na matapos niyan ay bigla namang nagulat si Machi nang biglang lumapit si Hisoka sa kanyang likuran at nagsalita na sabing pero hindi raw para sa mga spiders. Kung kaya't mabilis namang kumilos si Machi pero niyakap na siya rito ni Hisoka mga kaibigan at di na nakaabot ang atake ni Machi gamit ang kanyang isang kamay. Kasabay niyan ay inaplayan na ni Hisoka ng Banjigam ang buong katawan ni Machi at tuluyan na nga itong hindi na nakakilos pa. Kaya na may sinabihan na ni Hisoka si Machi na wikang, pwede mo bang sabihan ang ibang spiders na simula ngayon ay lalabanan ko na ang kahit sino sa kanila na makikita ko. Hindi raw siya hihinto sa paghahanap sa lahat ng miyembro hanggang sa mapatay niya raw ang lahat ng members ng Phantom Troop mga kaibigan.
mga salitang nagpagalit naman ng husto kay Machi na minura niya ngayon si Hisoka na sabing wag na wag mo akong subukan kasi papatayin talaga kita ngayon, in which ay lumayo na si Hisoka at nag-arm stretch lang naman mga kaibigan na sabing so oo raw ang sagot ni Machi na ipapaalam na nito sa mga spiders ang kanyang sinabi kanina. Sumagot naman dito si Machi na pasigaw na wikang tumigil ka, bumalik ka rito, alisin mo ito at papatayin talaga kita. Pangiting sagot naman ni Hisoka na tineken for granted mo lang ba ang pag-ibig ko sa'yo? Ikaw na mismo ang tumanggal dyan at pigilan mo ako. Matapos masabi yan ni Hisoka ay bakas naman sa mukha ni Machi ang sobrang pagkainis talaga mga kaibigan at galit kay Hisoka. Matapos ang eksenang yan ay sa isang busy street, maririnig dito mga kaibigan na may nagsasalita na sabing oo, ang Kakin Royal Family nang iimbita sila ng mga civilian na pasahero, in which ay may kita na ang nagsasalita ngayon na may kausap sa cellphone ay si Chrollo pala. Nadagdag pang sabi dito na ang hari at ang prinsipe ay pupunta raw sa New Continent. Kaya sa tingin niya ay may marami raw ata silang mahalagang kayamanan na dadalhin sa ekspedisyon. Kaya sasakay daw siya sa ship upang nakawin ang mga kayamanan na yon. At ayon naman ng kausap ni Chrollo na maganda daw yon kasi makapag-travel din daw silang lahat ng magkakasama. Tinanong naman dito ni Chrollo ang kanyang kausap na paano naman daw ang cellphone nito na wala rin daw siyang antena dito sa kanya. Sagot naman ng kanyang kausap sa cellphone na si Sharnark pala na wikang ayos lang. Wala pa naman daw siyang plano na gamitin ito ngayon. Nasagot naman ni Chrollo na ibibigay niya lang daw ang cellphone kung nasa ship na sila. Which also means na posible nga na may kakayahan pala si Chrollo maisauli ang Nen ability na kanyang ninakaw. Or like pwede niya itong isauli kasi ipinahiram lang naman ni Sharnark ang kanyang ability pati si Cortopi mga kaibigan. Anyways, matapos niyan ay sabi naman ni Sharnark na ayos lang daw kung isasauli ni Chrollo ang kanyang cellphone dun na sa ship kasi matagal-tagal na rin daw silang hindi nagsama-sama. Matapos ang pag-uusap nila ay dito naman itinoon ni Sharnark ang kanyang pansin kay Cortopi mga kaibigan na nagsi-CR na para bang natagalan daw ito. Maya-maya pa'y habang may tumatawag ulit kay Sharnark ay may napansin naman siyang kakaiba na papalabas mga kaibigan sa pinuntahang CR ni Cortopi. Nang maya-maya pa'y habang patuloy niyang tinitignan talaga mga kaibigan kung sino itong papalabas ay may kita naman dito na si Hisoka pala yan. Hawak-hawak ang tila ba yung ulo ni Cortopi. Kaya na may ang gulat na si Sharnark ay agarang binitawan ng cellphone na kasalukuyang may tumatawag mga kaibigan at sumugod na dito kay Hisoka. Subalit gamit ang kanyang paang pinalitan kanina ng Gum Aura using Texture Surprise ay dito niya idiniin ang kanyang prosthetic na paa at ginawa itong parang sariling spring mga kaibigan at tumalon na. Sabay binitawan naman ito ang ulo ni Cortopi. Akaran mang sinalo ni Sharnark ang ulo na yan na ngayon hindi talaga siya makapaniwala na pasigaw niyang sinabi ang pangalan ni Cortopi. Matapos yan ay habang hawak-hawak niya itong ulo ni Cortopi ay bigla namang bumalik si Hisoka ng napakalakas at napakabilis at sinuntok si Sharnark na sa sobrang lakas ng suntok ay bagsak at tila ba'y parang nabali pa nga ang leeg nito mga kaibigan sa impact na napakalakas talaga. So grabe, ginawa niyang parang spring ang kanyang pinalitan na paa mga kaibigan para makapag-gain ng momentum at masuntok si Sharnark ng napakalakas. Na matapos niyan ay maririnig naman ngayon ang mga uwak sa playground nang makikita ang dugoang mukha ni Sharnark na wala ng buhay. Na matapos niyan ay eto na. Makikita na itinali na dito sa swing ang bangkay ni Sharnark na kinakain na ngayon ng mga uwak kasama ang ulo ni Cortopi. So grabe, just like that, patay ang dalawang miyembro ng Phantom Troop. Nasabi pa rito ni Hisoka na tumba na raw ang dalawa. 10 more to go. So grabe, mas lumakas na nga ang Nen ni Hisoka dahil sa post-mortem Nen na nangyari sa kanya. At out of desperation niya lang ginawa yun mga kaibigan na isang all-out gamble na nag-paid off naman. At ngayon ay nagawa na niyang mapatay ang dalawang spider nang di pa alam ni Chrollo mga kaibigan. Pero by now ay parang mapapansin na rin yan ni Chrollo kasi mawawala na rin dyan ang abilities ni Sharnark at Cortopi sa kanyang bandit secret na libro. Man, what a chapter. At sa susunod na chapter ay finally balik na tayo dito kina Kurapika sapagkat masasaksihan na natin sa susunod ang grand event na ang paglalakbay ng buong Kakin Royal Family ni na Beyond, ng mga Zodiacs at ng lahat-lahat mga kaibigan na pupunta sa Dark Continent sakay-sakay dito sa loob ng Black Whale, in which matutunghayan na talaga natin ang tunay na simula ng Succession Contest. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. And also, itutuloy na rin natin ang Sakamoto Days review after ng chapter na ito. So yan mga kaibigan, kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.